And ngayon, ano yung maipapayo mo sa mga gig workers na nangangarap magnegosyo someday? So sa mga mga empleyado na gustong mag-business, siguro makapapayo ko sa inyo, maniwala lang kayo sa sarili nyo kasi like me na nag-start sa pagiging Lalamove Rider, nakaya ko naman siya. So I think kaya nyo rin naman yan. Yun nga lang, kailangan nyo pagtiwalaan yung sarili nyo, kailangan nyo mag-aral. Ngayon may AI na, kailangan nyo ng sumabay dun sa wave ng buhay. So, i-take you yung challenges as growth para yun nga, kasi minsan yung mga gisimula mag-business, ang ginagawa nila kapag nakaramdam sila ng challenges or ng mga failures, sumusuko na sila. Pero yun nga, kung iti-take mo siya as a growth or kumbaga challenge lang siya para maging magaling ka, ganun ang gawin mo para at least talagang mag-grow ka talaga. So, yun yung mapapayo ko talaga sa mga gusto mag-business. So ngayon naman, ano yung definition sa'yo ng success? Ang definition sa akin ng success, since yun nga, nandito ako sa personal mastery era, dati ang success sa akin pera eh. Pero ngayon ang success para sa akin ngayon is maayos yung pangangatawan, healthy. Healthy kasi ang hirap may pera ka pero hindi ka naman healthy, diba? Marami ka naman sakit. May sakit. So, yun, isang part yun, healthy ka. Sa relationship mo, sa pamilya mo, sa wife mo, sa anak mo, kailangan maayos. So, hindi siya, priceless kasi siya eh. Hindi siya mabibili ng pera yung relationship na mabubuo mo dun sa mga mahal mo sa buhay. Pangatlo, yun nga, yung contribution mo sa mundo, yung nabibigay mo na purpose mo, yung nabibigay mong calling sa mundo or nakapag-share ka ng mga blessings din sa ibang tao, yung overflowing na is na-share mo, yun ang success din para sa akin. And last but not the least, yung relationship mo with God. Number one sa akin yan, lahat naman ng ginagawa natin is, biyaya lang naman din ni Lord yung mga nakukuha natin na blessings is, hindi naman sa hard work natin yun kundi dahil sa Kanya. So, yun yung sa tingin ko na success para sa akin, yung magkaroon kami ng personal relationship with God. Na talagang hindi talaga siya mababayaran o hindi siya matatanggal sa isipan mo. Totoo yun. Tsaka tayo, instrument lang tayo ni God dito sa mundo para mag-share ng blessings sa mga tao. Kaya hindi madali maging entrepreneur. Yes. Kasi bibigyan ka ng blessing and then ikaw naman yung magiging instrument to share that blessing din sa iba. Katulad ng sa'yo, marami ka ng empleyado. So yung mga empleyado mo, yung source of income nila nanggagaling sa company nyo, and then yun yung nagiging way para makakain ng family nila, makapag-aral yung mga anak. So, yun yung nakikita kong essence talaga ng being an entrepreneur. Kaya kailangan ready ka talaga to face all the challenges, the struggles. Kasi ang pinaka-boss natin, si Lord. Diba? Siya ang CEO natin. Yes, kumbaga, CEO. Full-time worker tayo ni Lord. Kumbaga pangasiwa lang tayo. Steward lang tayo dito sa mundo. So, lahat ng ginagawa natin is for the glory of God. So, yun yung kaya siguro hindi din ako napapagod araw-araw na magtrabaho kasi naniniwala ako yung ginagawa ko sa araw-araw is talagang sa paghahari niya dito sa mundo. Yun talaga yung ko. And hearing sa'yo na parang yung success is parang balance. Hindi lang puro pera, kailangan relationship sa family, sa mga anak, sa asawa, 'di ba? Relationship, okay yung heart set. Yes, diba? And okay yung finance, okay. Kumbaga, yung finance, susunod na lang yan And then, healthy ka. Bonus na lang ang kumbaga, finance lahat. Pero ang pinakauna, si Lord, then sarili natin. And then, everything will be okay. Yes. Diba? Kasi, ang nangyayari sa karamihan ng mga owners or mga nagnenegosyo, nawawala na yung time sa sarili. Yeah. Kaya, andun naman sila sa peak ng success, pero hindi sila happy. Yes. And what I see in you, sobrang happy ka, overflowing, the way you smile, talagang grabe yung energy mo, na nakikita ko na you're enjoying your, kung ano yung purpose mo. Diba? Enjoy ka sa pagnenegosyo, na dating Lalamove driver, diba? Ang layo na. So, masasabi mo bang malayo na pero malayo pa? Yes, definitely. Malayo na sa dating nangyari sa buhay ko. Pero malayo pa kasi I think marami pa akong mission dito sa mundo.
kung bibigyan ako ng pagkakataon pa na humaba yung buhay ko ni Lord, ibibigay ko yung best ko talaga para talagang makapag-share ng blessing sa ibang tao. So, malayo pa talaga.